Yo mga dudes, DIY ulit tayo. Gumawa ako ng ref stand gamit ang paluchina. Simple lang pero sturdy. At swak sa style ng bahay. Practical DIY na may purpose. Para mas maangat, mas maaliwalas at mas static tignan ang ating dining area. So ano pa hinihintay nyo mga dudes? Let's start! So dito nga, simulan natin sa pagsukat ng ating paluchina. Para syempre, paglapat natin dun sa baba ay sakto. So gumamit tayo dito ng jigsaw para mas mapadali ang trabaho. Yeah, boy. Unti natin sila putulin nang naaayon sa kanilang sukat. So ang una kong pinutol ay yung mga paa. Syempre, sunod na natin yung kanyang pinakapatungan. Nice. Sa bandang paa, paluchina pa rin siya. Pero hindi ko alam anong klaseng paluchina o anong tawag sa paluchina yan. Pero mas makapal siya para siyang 2x4 kung tawagin. So dito, meron na tayong drawing dito na sinusunod na sukat. Siyempre, bago naman natin ito gawin, sinukatan muna natin yung ref bago natin nakuha yung sukat. Ayun yung pinaka naging base natin sa ating drawing. Ang nakakalungkot lang, hindi ko napapakita yung mga drawing sa bawat gawa. So siguro next project, baka ganun na yung gawin ko. Kasi plano ko, siguro next year or next year pa, gagawin kong parang man cave, kung tawagin, yung rooftop ko. Or gagawin kong parang tambayan ko. Like, dun yung pinaka parang kapag stress ka or kapag parang gusto mo maglibang, doon ako pupunta. Mag-install tayo doon ng parang punching bag, maybe some other things that I enjoyed like skateboarding. So yung mga ganun, gagawa tayo ng mga platform or tawagin nila parang ledge, tubo, ganyan, yung mga rails. Yan. So, ayan, kung makikita nyo dito, nabubuo ko na siya paunti-unti. And happy ako sa kinalalabasan nitong ating DIY na to. Kasi, itong paluchin or itong patungan ng ref na to is napakalaking tulong niya sa pag-save ng space. Kasi kung ano nyo before, napanood nyo yung previous vlog ko, nung gumawa ako ng fake beam kasi tinakpan ko yung tubo dun sa gilid ng sahig. Eh, syempre, hindi na natin masasakop yun. At syempre, kung hindi natin masakop yun, napakasayang niya sa space. Since around 20 cm din yun. So, ayan, nakabit na natin yung mga paa. And then, later, magbabarnish na tayo. Pero sa pagbabarnish nga, ayan, parang di naman siya ganun nakatulong. Like, maging maganda. Since nasa ilalim siya ng ating ref. Hindi siya ganun kapansin. Pero siguro nakadagdag din siya sa pagpapatibay. Hindi ko alam. Siguro para ma-protect yung wood. And since no frost naman yung ating ref, hindi naman na kailangan siya i-defrost. Dito gumamit tayo ng L-shape na bracket para ma-mount natin siya sa dingding. Pero hindi ko alam kung matibay ba talaga siya o hindi. Pero based sa review, matibay naman and it can hold up 100 kg of weight. But I'm not really sure if it's just per bracket or it's a lump sum or the total ng bracket. Like 3 bracket will equal to 100 kg or just 1 bracket will be equal to 1 kg. So in total, since I use 3, maybe it will hold up 300 kg. But yeah, I'm not an engineer so I cannot test that or whatnot. But yeah, wala naman nangyayari dito sa aming ref or napapansin na lumulundo or nahuhulog. Kaya siguro okay naman. So, dito mapansin nyo na lobat yung drill natin, yung electric. Good thing meron tayong backup na battery. So, ayan, kaya tuloy-tuloy yung paggawa natin. And also, gumagamit tayo dito na number 4 na drill. Di ko lang alam anong sukat nun, pero number 4 yun. And then, gumamit tayo dito na high-low na screw. Yeah, boy. So, yun lang mga dudes. Thanks for watching. Peace out!